Hello everybody! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa mga nagtatanong dyan guys, kung pwede ba ang GCash as your SSS disbursement account? Yes, pwede po. Pwede po ang GCash i-enroll nyo siya as your disbursement account kay SSS. Pero guys, hindi po siya pwedeng magamit sa SSS loans. Pwede lang po siya sa mga benefits. Like for example, sa akin maternity. So sa GCash ako, sickness sa GCash din. Okay, hindi lang siya pwede sa loans. Ngayon, kung kakailanganin yung mag-loan guys, mag-enroll kayo ng bank account, wag po ang GCash. Pwede naman po mag-enroll kayo ng mga dalawang account sa disbursement nyo kay SSS. So, depende po sa inyo. And sa mga nagtatanong naman kung paano mag-enroll ng GCash sa SSS as your disbursement, all you have to do guys, mag-login ka lang sa iyong SSS online account. Tapos, pupuntahan mo tong services, makikita mo tong disbursement module, tapos i-click mo tong disbursement account enrollment module. Ayan. Tapos lalabas tong reminder, scroll down mo lang siya, i-click mo tong I certify na box, tapos i-click mo yung proceed. And then dito ka na guys. Pipiliin mo to, i-click mo tong e-wallet. Pag na-click mo na yan, pipili ka dito ng GCash. And then i-input mo yung mobile number ng GCash mo, no? And then confirm mobile number. Dito sa attaching supporting documents guys, meron kang tatlong documents na kailangan mong i-send. I-send dito kay SSS. Ang una, itong proof of account. So itong select document type, piliin mo tong e-wallet. Tapos, screenshot mo yung GCash mo ha, na nandun yung pangalan mo. Nandun yung pangalan mo at nandun yung mobile. Ang dapat po, verified po yung GCash mo na yan. Screenshot mo yan. Yun po ang i-upload mo dito. I-click mo lang tong browse file, tapos upload mo siya. Guys, doon sa mga walang computer, walang laptop, it's okay. Pwede nyo po itong gawin sa cellphone, sa mobile. Ako po, mobile ang ginamit ko noon. No? Para mas mabilis siya, hindi ko na kailangan pang mag-send ng mga screenshot sa computer. No? Doon lang sa mobile, mag-browse na lang ako sa mobile. So, click mo tong browse file, tapos hanapin mo yung screenshot mo, yun yung i-upload mo dito. Pag na-upload mo na, punta ka na dito sa pangalawang kakailanganin, itong ID card or identification document. So, your valid ID. No? Ganun din guys, picturean mo yung valid ID mo, i-click mo tong browse file, tapos upload mo siya. Okay? Pangatlo, yung last na requirements na kailangan mo is selfie photo. Selfie ka, picture, guys, ikaw ha, yung ID na sinend mo, for example, SSS ID, so magpipicture ka ng mga 2x2 ba, mga dito, tapos hawakan mo yung ID mo, magsiselfie ka, make sure malinaw ang kuha, both your face and your ID, no? And yun, i-browse file mo lang, upload mo siya dito. Pag na-upload na lahat ng kailangan mong documents, dito sa baba, i-click mo lang tong box ng I certify, tapos i-click mo na tong button ng enroll. And then that's it, no? May mga notification ka lang na makukuha niyan kay SSS, and then you only have to wait. Hindi ko maalala yung sa akin guys kung ilang weeks yung hinintay kong approval dito sa aking GCash disbursement account enrollment kay SSS. No, alam ko ito yung mga 2 weeks siguro yun guys, kaya medyo matagal kong nakuha yung, or medyo matagal ako naka-apply ng maternity benefits kasi hindi agad ako nag-apply ng aking disbursement account. Inantay ko munang ma-approve yung GCash ko bago ako nag-apply ng maternity claim. Kaya ayun. So, i-make sure nyo lang na malinaw yung mga photos, no? Pictures, na i-upload nyo dito sa file para ma-approve din agad yan ni SSS. Right? So, yun lang guys. Ganun na siya kadaling mag-enroll ng disbursement account kay SSS. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.